Yes, good morning, church. Palakpakan po natin ang Panginoon. Are you blessed? Thank you for the praise and worship team. Maraming salamat sa Panginoon. Dahil talaga naman, tayo po ay pinagpala. At pinagpapala every time we start the service with the praise and worship. Salamat kay Ate Chi. Palakpakan natin ang buhay ni Ate Chi. Si Kuya Gab, na medyo e-exit muna si Kuya Gab kasi may pupuntahan siya ngayon. Salamat, Kuya Gab. Despite sa kanyang schedule ay sinasamahan tayo. Of course, si Kuya Aves at saka sa aking paboritong anak na babae, ang aking unika iha na si Ate Arian. Yan. Good morning po sa inyo. Yan, habang hinintay natin ang ating mga kasama. At masaya po ako today. It's the first day of Feb. Pag pumapasok ang Feb, it's the month of Feb-Ibig. Sabihin nyo nga, Feb-Ibig. Sino dito yung mga in love? Ako lang. Ako lang in love? Ate Chi, ikaw? O, si Brother Joel. Amen. Sino dito may mga love life na? Ako lang din, ha? Si Brother Tony, of course. And of course, we once again welcome si Brother Tony. At nakita ko na rin ang face ni Sister Mabel. Last Sunday kasi, hindi ko nakita eh. Pero, salamat po for coming once again. Yun. Inintay ko si Brother Fidel kanina. Tinatanong ko, sino dito may love life? Tinawanan lang ako. Oh. Yan. So, once again, it's the month of Feb-Ibig. At masaya po pag umiibig, di ba? Sabi nga ni Ray Valera. Alam niyo sabi ni Ray Valera? Sing with me. Kay sarap nang may minamahal. Di ba? Ang sarap talaga ng may minamahal. Ang daigdig ay may kulay at buhay. At kahit na, anong sunod doon? May pagkukulang ka. Isang ngiti mo lang. Limot ko na. Di ba? Yung pre-chorus yata nun, sa tuwina, kapag naaalala ka, sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. O, di ba? Kinumpleto. So, masarap po talaga ang nagmamahal at may minamahal. Pero, dapat isa lang ang minamahal nyo dahil isa lamang po ang ating mga puso. Kaya huwag niyong susundan yung pakiusap ni Boji Dasig na sana dalawa ang puso ko. And by the way, he is the original singer of that song, Sana Dalawa ang Puso Ko. Alam mo yung Sana Dalawa ang Puso Ko? Next week natin kakantahin yan. At excited po to give you the message dahil alam mo itong Feb at one of these Sundays makakasama natin at magbibigay din ng mensahe sa atin si Brother Joel / Pastor Joel. Daming sumisigaw, mo. Diba? So, sabi ko sa kanya, ang pag-uusapan natin ay pagyayamanin natin ng pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Panginoon. Amen. Yun na yung pinakamasarap na topic sa buong mundo. It's the love of God. At dahil excited na po akong pag-usapan nito, and I'm asking you to pray with me. Shall we pray, church? Aba, once again, we thank you so much. Dahil napakasarap po talaga ng may nagmamahal. At may minamahal, Panginoon. At sa umaga pong ito, as we start itong serye na aming pag-uusapan ngayong buwan na ito ng Pebrero, we call it Feb-Ibig month. Panginoon, patuloy mong pagyamani na aming puso. Patabain, Panginoon, ang aming damdamin sa nananaga ng pag-ibig at pagmamahal mo. Turuan niyo po kami na maunawaan ang tunay na kahulugan ayon sa inyo ng salitang pagmamahal. At dalayan ko, O Diyos, mula simula, gitna hanggang wakas, ang iyong anak lamang po ang aming itataas. Ang kanyang pangalan, O Diyos, ang kung saan, Panginoon, ang aming mga pag-uusapan ay iinog dahil siya po ang sentro ng aming mga pag-uusapan. At ang kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa iyo, O Diyos. Thank you for using me, Father. Thank you sa opportunity na ito. And thank you, Holy Spirit, once again, for guiding us and leading us in all truths.
na siya magbibigay, Panginoon, sa amin ng kalayaan sa aming mga pusong nangangamba o pusong may mga duda. Lord, use me as your mouthpiece at maipahayag at mailahad ko ng malinaw at maayos ang iyong salita sa umaga po ito. And this we pray and we thank you, Lord, in advance. In Jesus' name, amen and amen. At ngayon pong araw na ito, as promised, pag-uusapan natin ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Di ba? Ang sarap talaga ng may minamahal at nagmamahal. Naalala ko po, nung ako ay natutong magmahal. Alam niyo kailan ako natutong magmahal? Nung nakita ko si Sister Josie. wala ako talagang wala akong hilig sa panliligaw. Although, hindi naman po ako torpe. Hindi siya, naalala ko nga nung naging magkaklase kami, nahalata ng mga classmates ko na crush ko siya. Tapos binibiro ako ng mga klase ko. Sabi ko sa mga klase ko, sige pa, itukso nyo pa ako. Baliktad ako eh. Yung iba, dinideny nila. Ako hindi. Kinukonsyaba ko yung mga klase ko. Tukso nyo pa ako. Kasi gustong-gusto ko talaga siya. And then, naalala ko pa yung isa sa mga classmates ko na lagi siyang katabi. Kinunsyaba ko rin yun. Sabi ko, magpalit tayo ng upuan. And then yung klase namin noon ay creative writing in Filipino. Mahilig akong magsulat eh. Sabi ko, napakagandang pagkakataon ito para papasikatan ko itong babaeng ito. Kasi gawaan ng tula yun eh. Mahilig akong gumawa ng tula at mahilig akong magsulat. Magbibigay yung aming professor ng topic. Isa po ako lagi, by the grace of God, hindi po pinagyayabang ko. No? Pero siguro dahil ang motivation ko ay magpasikat sa aking crush, talaga namang pag may binibigay sila sa akin na topic, isa po ako sa mga nauunang tinatapos yung tula at ginagawang ko rin siya ng tula. Di syempre, points yun, di ba? Lamang na tayo. Doon po sa klase namin, meron ding mga may crush sa kanya, pero sabi ko, pasensya na kayo. Talagang, iba talaga ang motivation pag ikaw ay may nagmamahal at minamahal. Amen. Yun. Amen. So ngayon po pag-uusapan natin, ano yung pinakamainam po nating maunawaan bilang mga mananampalataya tungkol sa salitang pagmamahal. And of course, ang ating pong theme for this year, as we all know, ay napakaganda dahil ito po ay tumutukoy sa ating Ama. Ang ating Ama, ang ating Diyos. Hindi lamang po siya Diyos, hindi lamang po siya si Elohim, hindi lamang po siya Diyos na manlilikha. Siya din po ay si Yahweh. Siya ang ating Panginoon. Hindi po siya natapos doon. And then, nung dumating po ang Panginoon Jesucristo, He came to reveal just one name, and that is Abba. Kaya nung tinanong po ng nung sinabihan po ng mga disipulo ang Panginoong Jesus, Lord, teach us how to pray. And then sabi po ni Jesus, this is how you will pray. Our Father. Sinimulan po niya sa our Father. Hindi niya sinabing, my Father, our Father. And yung Father po, sa Romans 8:15, hindi po pinanatiling Father. Kasi sa wikang Griego, the word Father, it's pater. Pero nilagay pa po doon ng banal na Espiritu, I believe. At hindi po niya tinanggal yung terminong Abba. In Aramaic, it's pwedeng daddy. It gives us a sense of intimacy. Kasi ako, pag tinatawag ako ng mga anak ko na dad o daddy, intimate na intimate sila po sa akin. Magiging awkward pag nakita kami, kunwari ni Aves, sasabihin niya sa akin, magandang araw po, Mr. Dukot. Naku, sino bang ang tatay mo? Parang magugulat ako ng gano'n. O kaya naman si Ashley, lalapit sa papa niya, Mr. Alcantara, can you give me a baon for today? Hindi naman gumagano si Ashley po, di ba? Sinasabi lang niya, ano bang tawag sa'yo, Kuya Makoy? Papa? Papa? The baon, please. Di ba? Ganon eh. Sobrang intimate. So, ganon din po tayo sa ating Ama. And that's why ang atin pong theme for this year, 2026, is My God, My Abba. Yan, mga anak. Pwede na ba? Ay, hindi pa.
At ang ating pong pag-uusapan ngayon, pagyayamanin natin, kagaya po nung ginawa natin nung buwan ng Enero, yung pagmamahal sa atin ng ating Ama. Dahil buwan po ng Pebrero ngayon, pagyayamanin natin, nang sa gayon, sa kabila po ng marami mga problema kinakaharap tayo, hindi tayo nababagabag ng mga problemang ito. Dahil sabi nga ni Kuya Aves kanina, totoo po marami mga negativities. Pero sumisigaw ako kanina, sabi nga, ayoko maapektuhan. And praise God, sa bahay po namin wala kaming television. Hindi kami masyado nanonood ng balita. Nakikibalita na lang kay Ate Jackie. Mas kumpleto pa. Now, 1 John chapter 4, verse 10. Para po sa akin, this is the perfect definition of the word love. Hindi po yung nakasaad sa 1 Corinthians 13. Pag binasa niyo po dun sa 1 Corinthians 13, yun po yung mga characteristics ng love. But the true definition of love is found in 1 John chapter 4, verse 10. Now, himay-mayin po natin itong verse na ito. Sabi po ng talata, "In this is love, not that we loved God." So ito po salungat sa ating nakagawian sa ating mga relihiyon. Ako rin po before, when I was part of yung aming dating church, talaga naman po I believe yung aming pastor ay sincero na itinuturo sa mga mananampalataya. Nakagaya ko, being part of that church na you must love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Pero wala po nakagawa nun, even si King David. King David, a man after God's own heart, he was not able to fulfill yung tinuturo ng maraming churches nowadays. So you have to love the Lord your God with all your soul, with all your heart, and with all your mind. Buti na lang, nandyan ang 1 John 4:10. Because sabi po muli ng talata, "In this is love, not that we love God." Sabi ni Apostle John. This is good news. But that He loved us. Alam po ng Diyos, sabi niya, you cannot love me with all your heart, soul, and mind. Kasi po yun naman po talaga ang tinuturo ng scriptures under the old law-keeping covenant. Because under the old law-keeping covenant, it's based on performance. You have to prove to God how much you love Him with all your heart, soul, and mind. Pero alam po ng Diyos, wala po naka-fulfill po noon. And then sabi ng Diyos, I know that you cannot love me with all your heart, soul, and mind. So, masdan mo kung paano kita mamahalin na aking buong puso, kaluluwa at ng aking buong isipan. And then, ito po'y pinatunayan niya by sending Jesus on the cross. By sending Jesus into this world. Naalala niyo po yung previous na pag-aaral natin, nung dumating po yung anak na pasaway dun sa ating the parable of the father of the prodigal son series. Nung dinamitan na po itong anak, sabi nung tatay, bring out the best robe and put it on him and put a ring on his finger and put sandals on his feet, and then ipinalabas po yung fatted calf and kill it here. Ang ganda ng eksenang yun, no? Ibig sabihin, it's a revelation na yung fatted calf po doon, it's a typology of Jesus Himself. Inilayan po ng Diyos na ipadala ang kanyang bugtong na anak. Hindi na po tayo nahirapan. Na tayo po'y pumunta pa sa kalangitan. Hindi natin kakayanin po yun by our efforts. But ang ginawa po ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak dito sa atin. At dito po sa ating mundo, hinayaan po ng Diyos na siya po ay mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Praise God. Now, tuloy natin. Let's go back to 1 John 4:10. And this is love that we love God, but that He loved us. So yun pala yung definition ng scripture about love. It's not about you loving God. It's all about Him loving you. Grabe, ano? Talagang taliwas po doon sa relihiyon na nakagisna natin. Nung araw talaga naman sinasabi sa akin ng mga mentors ko, alam mo, Laverne, kaya hindi ka nagtatagumpay sa buhay bilang mananampalataya. It's because you do not love God with all your heart, soul, and mind. Pinipilit ko talaga eh. Gusto ko nang balikan yung mga pastor ko. Kayo nga, patunayan nyo nga. Hindi naman nila rin magawa. Kaya lang, hindi mo pwedeng questionin ng pastor eh. Di ba? Yung pala, hindi talaga natin kakayanin. Now, meron bang iniutos sa atin ng Diyos
That they have to love the Lord their God with all their heart, soul, and mind. Yes, that's under the old law-keeping covenant. But after the cross, something phenomenal happened. Hindi na po yun ang hinihingi sa atin ng Diyos. At ang mabuti po na balita, sabi niya, in this is love, not that we loved God, but that He loved us. So, i-magnify po natin dito sa ating pag-uusapan yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Paano niya po pinatunayan na tayo po'y mahal ng Diyos? By sending His Son to be the propitiation for our sins. Alam niyo po yung propitiation sa Tagalog, pampalubag loob. The atoning sacrifice for our sins. Wow! Now, kapag alam po natin, vertically speaking, mahal na mahal ka ng Diyos, natututo ka rin magmahal. Kaya sabi po ng 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. So, sino pong initiator ng love? Ang Diyos, ang ating Aba. Wala tayong pwede ipagmalaki. Hindi. Ako ang una nagmahal. Hindi po. Kaya tayo natuto magmahal. In the original Greek, wala po yung word na Him. We love lang. We love because He first loved us. Kaya po tayo natutong magmahal because Abba first loved us. At kapag alam mong mahal ka ng Diyos, vertically speaking, yung horizontal mo naapektuhan din po. Nakikita niyo yung cross, di ba? Sabi ng verse 11, still with 1 John 4:10, Beloved, this verse is speaking to us believers. If God so loved us, nakita niyo po yung word na loved, it's in past tense. It's a picture of the cross. If God so loved us, we also ought to love one another. Galing, no? Cross. Kapag alam mo, mahal ka ng Diyos, vertically speaking, punong-puno ka ng pagmamahal. Of course, automatic po yun, magre-reciprocate Diyos. Pero sa sobrang dami ng pagmamahal ng Diyos sa'yo, nararamdaman po ito din, horizontally speaking, ng mga tao sa paligid mo. Kahit po yung mga taong hindi ka mahal-mahal, minamahal mo na rin. At nagtataka ka na rin, napapaisip ka, dati pag nakikita ko ito, na-upset ako, pero ngayon hindi na. Ba't parang nai-inlove na ako dito kahit kamuhi-muhi yung ugali, ano? Dati makita mo lang yung hilat siya na mukha, parang ayaw ko tingnan, naiinis ako. Pero maniniwala po ba kayo? Nobody can upset you. You can upset yourself. Ikaw lang nag-i-upset sa sarili mo. Kasi tinatalaga mo, sinasabi mo lagi, pag nakita ko yan, naiinis ako eh. Ikaw lang yun. So pag naiinis ka sa kanya, ibig sabihin, malakas ang dating niya sa'yo. Di ba? Amen, church? Sino po mga kinakainisan nyo? Sulat nyo sa papel. Ibig sabihin, pag na-apektuhan kayo nila, mas malakas ang dating nila sa inyo. Pero kapag kayo po'y umaapaw ang pagmamahal galing sa Diyos, pansinin nyo po, kahit po, ka-upset yung tao niya, pero hindi ka na naapektuhan. Amen. Kaya po ganun din tayo sa mga balitang napapakinggan natin. Hindi na tayo nagtataka, hindi na tayo nagagalit sa ilang mga senador, sa mga kongresista, at sa mga DPWH, may mga flood control issues, at kung sino-sino pa, dahil naintindihan natin sila. Alam natin kailangan nila ng Panginoon. Kaya hindi na kayo naha-high blood. Ika nga ng kasabihan, hindi na tumataas ang inyong mga high blood. Di ba? Pag tumaas po ang inyong high blood, maapektuhan kayo. Hindi na kayo mapapangiti. So, subukan nyo, ngitian nyo yung bawat isa. Smilean nyo. Pag hindi na kayo nag-smile, ibig sabihin meron kayo nararamdaman inside of you. Hindi yung ngiting aso, ngiting tao, ha? Amen. Now, ito po yung ating message for today, the definition of God's love. Alamin natin. Kasi kadalasan, pag sinasabi sa'yo ng mga preachers, ng mga pastor, alam mo, God loves you. Pero ano yung matibay nating ebidensya na mahal ka ng Diyos? Sa paanong pamamaraan? Yun ang aalamin natin sa araw pong ito. Do you believe that God is so in love with you, church? Amen. Sabihin nyo nga po sa sarili nyo, God is so in love with me. Sabihin mo sa katabi mo, God is so in love with you. At kung katabi mo asawa mo, sabihin mo na rin, I love you. Yun eh. Pebrero na eh, no? Iba to eh. Iba yan eh. Now, this is our question for today. What is the definition of God's love?
What is the definition of God's love? So alamin natin, kasi madaling sabihin mahal ka ng Diyos, pero ano yung kahulugan ng Diyos? Ano yung pakahulugan niya na pwede nating maunawaan? Oo nga, mahal nga ako ng Diyos bilang kanyang anak. Di ba? Madalas natin sinasabi, alam mo, mahal ka ng Diyos. Pero paano mo sasabihin sa mga tao na mahal ka ng Diyos? Sa mga nililigawan natin, madali lang yun Alam mo, mahal kita. Nagbibigay tayo ng regalo Di ba? Ako noong araw, pag nagbibigay akong regalo, ito na. Sa'yo na yan. Saka mo na lang bayaran pag nakaluwag-luwag ka. Ginagawa din ni Kuya Makuyata yun Kahit hulug-hulugan mo na lang. Romans 8:15. This is our key verse for this 2026 sa ating theme. Romans 8:15. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. So anything po na nagbibigay sa inyo ng takot, that is not about Abba. Dapat po, pag napapakinggan niyo po Ebanghelyo, the good news about Abba and His Son, of course, sa ating Panginoon Jesucristo, hindi kayo matatakot. Because sabi po ng Ephesians, 2 Timothy chapter 1, verse 7, For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Amen. Amen. So yung takot, pag takot kayo, pag pumasok kayo sa isang church, at paglabas nyo, wala na yung takot nyo, I believe you heard the message of the gospel. Pero kapag medyo may takot ka, tapos pumasok ka sa church na yon, paglabas mo mas takot ka pa, mukhang hindi mo napakinggan ang mensahe ng Ebanghelyo. Di ba? Malinaw po yun. Because once again, sabi ng 2 Timothy chapter 1, verse 7, For Abba has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Kaya po, going back dun sa Romans 8:15, For you did not, you dito ay believers, you did not receive the spirit of bondage again to fear. So hindi na tayo dapat nasa konteksto ng takot. Ang isang mananampalataya, would you believe, ang atin pong default mode? Peaceful. Relax. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, relax. Chill. Yan ang default mode natin. Hindi yung tipong mananampalataya ka pero parang lagi kang Mare, ba't ganyan itsura mo? Hindi ko alam, pero para ako natitense. Sabi nga ng kasabihan, don't be tense. Just relax. You might collapse. Huwag kayo matense. Relax. Yun ay ating default mode. Amen. 1 John chapter 2, verse 2. Now, ito po ang naisin pong ipabatid sa atin ng Panginoong Diyos bilang kanyang mga anak. And this is really good news. God wants you to assure that you are truly forgiven completely. So bilang mga anak ng Diyos, your Abba wants you to believe that you are truly and completely forgiven. Amen. 1 John chapter 2, verse 2, And He Himself is the propitiation for our sins. Yung word na propitiation, pampalubag-loob sa Tagalog. The atoning sacrifice for our sins. Jesus became the atoning sacrifice for our sins. And not for ours only, but also for the whole world. So yung kanya pong ginawa, hindi po ito exclusive for some people. Na ito po yung maraming pinapaniwala ng ilan sa mga kababayan natin at mga kapatid natin na naniniwala sila that salvation is just exclusive for those who were elected. Minsan po tatalakayin natin dito yan. They call it the predestined people. It's the doctrine of predestination. Hindi po. Kaya po sabi dito ng talata once again, and not for ours only, but also for the whole world. Kaya sabi ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So, ang kaligtasan, ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, it's inclusive, it's for everyone. Para bang, kunwari, since katatapos lang ng birthday nila, Sister Sally at saka ni Brother Joel at nag-anniversary rin po sila. At tayo po ay napagpala last Sunday. Sino dito nabusog last Sunday? Di ba? Salamat sa kanilang, ang dami pang natira. Now, nagluto sila, it's for everyone, pero sino po yung mapapagpala ng kanilang niluto? Yung mga kumain. Pero yung mga hindi kumain, hindi nila natikman yung sarap ng kanilang mga inihanda. Ganon din po ang kaligtasan. Ganon din po ang kapatawaran ng kasalanan. Matagal na po itong available. It's for everyone, pero kapag hindi ka nananampalataya at hindi ka sumasang-ayon sa anyaya sa iyo ng Diyos,
hindi mo malalasap yung napakasarap na ginawa ng Diyos sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. Yung kalayaan ng kalayaan mula sa kasalanan at maranasan ng kanyang kapatawaran. Kaya po, I believe with all my heart that what Jesus did on the cross, it's inclusive. It's for everyone. Hindi lang sa iilan. Now, I would like you to think about this. As a child of God, tayo po itong mga mananampalataya, ikaw na ibinigay na ang iyong buhay sa Panginoon, be firm in the fact that you are already forgiven through the finished work of Christ on the cross. You are forgiven. You have to be established in this truth. Now, ito po yung mga katotohanan ng mga talata. Colossians chapter 2, verse 13. Tingnan niyo po itong mga talatang ito. And you, sino yung you dito? Tayo mga tumanggap sa Panginoon. And you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God has made alive together with Jesus, yung him dito si Jesus. So patay na tayo sa kasalanan, but today we are alive together with Him, having forgiven you all trespasses. Are we forgiven from all trespasses, from all sins? Are you convinced that you are forgiven completely from your past, present, and future sins? Yes. Pero maraming churches po hindi naniniwala. Alam niyo, naniniwala lang sila that Christians were forgiven from past sins lang. Pero yung present and future, hindi. Bahala daw yung mananampalataya. At marami po mananampalataya, they still believe po nagkakasala po sila. Inaangkin po nila yung 1 John 1:9. Ano yung 1 John 1:9? That if you confess, ano ba yung 1 John 1:9? Sino po yan? To forgive us our sins and cleanse us from all our unrighteousness. I believe that verse is not for the believers anymore. It's for the unbelievers. Kasi kung pinatawad ka lang sa iyong past sins dahil sa dugo ni Kristo, and then kung ikaw na yung bahala sa iyong present and future sins mo, lumalabas sa 20 tagapagligtas. Hindi pwede yun. Wala nga tayong ambag sa ating kaligtasan. Di ba? Ephesians chapter 2, 8-9. For you have been saved by grace alone. Amen. So wala tayong ambag. So lahat po ng ating kasalanan ay pinatawad na ng Diyos. Past, present, and even future sins. Now, let's have a word study this time. Tingnan niyo po yung word na all dito. All. Sabihin niyo nga po all. Ano sa Tagalog ng all? Yung iba o lahat? Lahat. Are you sure? Yan. Parang yung iba. Lahat. Lahat ba talaga, church? Now, the word all in Greek. Bakit Greek? The word, because the New Testament is written in Greek. Now, in this passage, the word all, it's past. Ano ibig sabihin ng past? Every kind, every type, every variety of trespasses, you were forgiven. Bible po nagsasabi, hindi ako. Amen. Now, Colossians chapter 2, verse 10. Hindi po natatapos dito. Now, you have to believe, you have to be established that you are forgiven. Completely, church, ha? From your past, present, and future sins. Now, ito ako nalulungkot. Maraming Christians sa ngayon. At nakikita ko sa Facebook. Hindi ko matiis. Sabi ko, Lord, kailangan ko i-address po ito. Dahil maraming mga pastor, kinakausap ang kanilang mga church members. And nasabi nila that you have to be broken. Alam niyo po yung word na broken sa Tagalog? Basag. Wasak. Durog. Now, naniniwala ako with all my heart, we were broken when we were in Adam. Nung tayo po'y wala pa kay Kristo Jesus, you and I were broken. Basag tayo. Nung lumapit tayo sa Diyos, basag tayo. Pero nung tayo Kristo na, mula kay Adam, and then tayo po'y sumang-ayon sa Diyos at tinanggap natin ang kanyang paanyaya at kinilala natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, hindi na po kayo broken. Kayo po ay complete na. Alam niyo po yung word na holy, it came from the word whole. Buo. Kasi yung word na holy, ibig sabihin set apart. Pinaka-iingat-ingatan, ibig sabihin. Walang bungi, walang bungal, walang basag. Tayo po iyon bilang na kay Kristo Jesus. Pero marami mananampalataya today still. Yung kanilang mga paso sinasabi nila, you must be broken. Hindi na. Hindi ka na broken. You are complete in Christ. Now, let me give you this verse. Colossians chapter 2, verse 10. And you are complete in Him, in Christ, who is the head of all principality
and power. Now, let's have a word study once again. Yung word na complete, in Greek, it's plerou. Say this with me, plerou. Ang sarap sabihin, no? Plerou. Naalala ko si Kuya Jean. Plerou, yun ang pangalan ng kanyang company. Ay, ibig sabihin ng plerou, full. Now, ito pong word na plerou ay mababasa rin po natin sa John 15 verse 11. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. Yung word po din na, dito ng full, in Greek ay plerou din. Plerou. It means complete. So, tayo to bilang naki-Kristo Jesus. Amen. Kompleto kayo, hindi kayo basag. Alam niyo po, sabi ng, hindi ko lang nailagay dito yung mga verses na ito. I'll be giving you 2 verses or 3 verses. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 16, be holy for I am holy. Yung word na holy doon, it came from the word whole, buo. Kaya nga po ang Diyos, in any which way mo siyang tingnan, siya ay buo. Wala siyang sira, walang kulang. Now, be holy for I am holy. This is a imperative statement. Now, ang tingin natin, paano ka magiging holy? Ang turo ng maraming mga relihiyon ngayon, dapat ang lakad mo mabagal lang. At yung tipong pag nagbabayad ka sa jeepney, paano nagbabayad ang banal sa jeep? Mama, bayad po. Hallelujah. Yung ba yung mga banal? And then pag natanggap mo yung sukli, maraming salamat po sa sukli. Praise the Lord. Ganon ba yung banal? And then pagbaba mo, dahan-dahan ka sabi nung jeepney driver, bilisan mo! Banal po ako. Ganon ba yung banal? Eh sabi ng Bible, Pastor, be holy for I am holy. So pag banal ba dapat mabagal ang kilos at lagi nakaganyan? Ganon ba ang banal? Para bang outside scenery lang sa'yo, parang pinapakita mo lang, parang kaya mo namang ipekein yun eh. Now, going back to 1 Peter chapter 1 verse 16, be holy for I am holy. Alam niyo, sabi po sa verses 18 until 19, kung paano nakaisa katuparan itong imperative statement, be holy. It's a forceful command. Sabi nung verse 18, tayo ay tinubos hindi na mga mamahaling mga bagay gaya ng silver and gold, but we were redeemed by the precious blood of Christ. So kaya tayo banal, and you have to be banal and holy, believing that you were purchased, redeemed by the blood of the Lamb. So ibig sabihin, hindi mo kailangan magpaka. Banal ka na. Kailangan mo lang angkinin na katotohanan ito. Because as a believer, as a child of God, you were purchased by the precious blood of Christ that was shed on the cross. So kailangan mo tayuan yun. So, kayo po mga mananampalataya dito, believe it or not, banal po kayo. Tingnan mo yung katabi ninyo, banal po sila. Banal yan. Oh, nagdududa pa tong si Chi sa tatay niya, banal yan, Brother Fidel. Ganon yung tingin niya eh. Kitang-kita ko yun eh. Dapat pala may camera tayo dito, no? Hindi, sweet talaga yung mag-ama na yan. Pag nakikita mo, alam mo, para akong nabubuhay sa aking alaala si Tarzan at saka si Baby Jane. Kung kilala nyo siya. Alam ko kilala na yung Brother Fidel yun. Si Tarzan at saka si Baby Jane. Alamin mo yun, Ate Chi, kung sino yun, ha? Mga singers yun, nung bata pa kami. So tayo po, hindi tayo basag. We are complete in Christ. Now, I believe that we were basag or broken when we were in Adam. Nung tayo po ay makasalanan. Pero nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, kinilala natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. From Adam, we were transferred in Christ. So banal na po tayo. Anong sabi ng Ephesians 4:24? And you put on the new man, which was created according to God, in true righteousness and holiness. So ibig sabihin, holy na tayo. So you have to be conscious, you have to put on the new man. Ikaw na to eh. Na ano sabi ng 2 Corinthians 5 verse 17? You are a new creation in Christ Jesus. Bago ka nang nilalang. All things have passed away. Behold, pag sinabing behold, be conscious that all things have become new. So kung dati kang basag, bungi, broken, hindi ka na broken ngayon. You are complete in Christ. Amen. Kaya po napakaganda ng gospel. Pero kapag naniniwala ka pa rin broken ka, hindi ka matatagumpay sa buhay. At ito ako nalulungkot. Sabi ko, kailangan ko po
to sa mga nanonood ngayon. Nakakalungkot. Naniniwala ang maraming mananampalataya. Dati po broken tayo, pero ngayon po hindi na. You are complete in Christ. Buo tayo. Buo ka dahil sa iyo. Buo ka dahil sa ginawa ni Kristo. Amen. At dahil buo ka, you have to be conscious that you are the righteousness of God in Christ Jesus. You are perfected and holy. Banal ka na eh. Once again, ulitin ko ito po yung imperative statement ng Ephesians 4:24. And that you put on the new man in you, created according to God in true righteousness and holiness. Anong sinasabi doon? Lumakad tayo sa ating calling bilang mga pinaging matuwid at banal kay Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. So, church, huwag niyo pong sinasabing kayo po ay basag o broken. Alam niyo kung bakit? Pag sinabi niyo po, you are negating the finished work of Christ on the cross. Sabi ni Jesus, it is finished. Tapos sasabihin mo, basag ka o broken ka. Ano sinasabi mo? Lord, mukhang hindi ka nagtagumpay sa krus eh. Akala natin, the more natin sinasabing broken tayo, humble tayo sa harapan ng Diyos. No. You are negating the finished work of Christ on the cross. Parang sinasabi mo sa Diyos, Lord, you failed at the cross. Hindi naman sinabi ni Jesus, it is almost finished. No. He said, it is finished. So, ibig sabihin, nagtagumpay siya sa atin. And you are complete. Come on, church. Sabihin mo sa katabi mo, you are complete in Christ Jesus. Amen. Amen. So, hindi ka lang forgiven, you are complete in Christ Jesus. Now, this is something to think about. Being a child of God, being a child of Abba means standing firm in the reality that you are now complete in Christ rather than defined by past brokenness. Huwag ka nang babalik sa mga nakaraan mo. Yung nakaraan ay tapos na yun. Di ba sabi mo din ng 2 Corinthians 5 verse 1, therefore, if any man who is now in Christ is a new creation, all things have passed away. Tapos na yun. Behold, all things have become new. You have to be conscious about the present. Because the present, it's God's gift to you. Huwag kayong lumilingo sa nakaraan. Tapos na yun eh. Ako po, pag binabalik ko yung mga nakaraan ko, kinikilabutan ako eh. Talaga naman. Di ba? Huwag din po kayo masyadong futuristic. Magkikreate po ito ng anxiety. Dito lang tayo sa present. Enjoy the present. The present, yung word the present, it's another term for gift. So tingnan natin yung ating kasalukuyan bilang kaloob sa atin, biyaya sa atin ng Diyos. Amen. Huwag kayo masyado nagmamadali. Huwag yung kumakain pa lang tayo ngayon, iniisip mo na yung dinner mo. Nandito pa lang tayo sa tanghalian eh. Di ba? Enjoy the present. Amen. At yung atin pong present, actually and forevermore, since we are now in Christ Jesus, talaga pong napakaganda po ng buhay natin sa Panginoon. Gaya ng sinabi ko kanina, ang default mood mo ay peaceful. Why? Because sabi in Romans chapter 5 verse 1, therefore, having been justified by faith, we have peace with God. How did this happen? It's through our Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, wala na pong gera sa pagitan ng Diyos at natin. Because of what Jesus did at the cross. So, we have peace now with God. Kaya ngayon, lumalapit tayo sa Diyos, hindi po siya nakahalakupkip na ganyan at nagagalit sa no. Siya po ay masayang-masaya na minamasdan ikaw na kanyang anak. Now, sundan po natin ng 2 Peter chapter 1 verse 2. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. So, the more po natin nakikilala ang pagmamahal sa atin ng Diyos, nakikilala natin, sino ba itong Diyos na pinag-uusapan natin? Ang Diyos ni Jacob, ni Isaac at saka ni Abraham. O baliktad, no? Ang Diyos ni Abraham, Isaac at saka ni Jacob. Siya po ang Diyos na talaga namang in love sa inyo. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal kayo ng Diyos. At kapag naintindihan po natin to, yung pong biyaya na meron tayo, hindi lang po ito simpleng biyaya at kapayapaan. Nananagana po itong biyaya at kapayapaan sa ating mga buhay. Kaya po tayo, pansinin nyo, sa praise and worship pa lang, and I really appreciate each and every one.
na dumarating po kayo bago tayo mag-praise and worship. Kasi sabi ko nga, sa praise and worship team talagang life-changing yung ating praise and worship experience. Ang sarap ditong magpuri sa Panginoon. Maliit lang yung lugar natin, pero ang sarap tumalon. Ano? Si Ate Chi kanina, alam ko, pigil na pigil, gustong tumalon eh. Kasi ang sarap po talaga. Lalo na yung song natin kanina, we've been washed in the water and washed in the blood. Amen? Ang sarap nung kanina. So the more po natin nakikilala ang Diyos natin, ang ating Aba, nagmamultiply po, nananagana ang biyaya at kapayapaan. Amen and amen. Now, bilang patunay sa mga first-timers po dito, na hindi po galit sa inyo ang Diyos. As a matter of fact, ang ganda po ng kanyang ginagawa dito according to 2 Corinthians 5 verse 19. That is that God was in Christ reconciling the world to Himself. Now, kung kayo po ay lumalayo sa Diyos, huwag kayong lumayo sa Diyos because God is now reconciling you to Himself. Wala nang problema eh. Sa totoo lang, wala nang problema sa kasalanan. Because your sin was already dealt at the cross. Kaya po, ang kanya pong ministeryo, ang ministeryo ng Diyos, is now reconciling you to Himself. Now, tuloy natin ang pagbasa. Not counting people's sins against you, but canceling them. Because He has committed to us the message of reconciliation. In-amplify pa po ito. Ano itong reconciliation ito? That is restoration to favor with God. So this is your church. Amen. At alam niyo po ba, dahil mahal na mahal kayo ng Diyos, hindi na po hinintay ng Diyos yung ating mga apology, yung ating sorry. Pinatawad tayo even though hindi natin hinihingi yung kanyang kapatawaran. Ganon po kabuti ang Diyos. At ganon tayo kamahal ng Diyos. Romans chapter 5, verses 8 till 9. But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Amen. Hindi na niya hinintay. Hindi niya sinabing, ibibigay ko ang aking bugtong na anak, basta may mag-sorry muna. Ay, magpatigasan tayo dito. Diyos ako, tao lang kayo. Hindi niya ginawa po yun. Pero dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, tatay na tatay talaga ang ating Diyos. Christ died for us in that while we were still sinners. Verse 9 tells us, much more then, having now been justified. Alam mo yung word na justified? It's synonymous to being righteous. Righteous by His blood. We were made righteous by His blood. We shall be saved from wrath through Him. Kaya po, naniniwala ako with all my heart na bago po dumating ang great tribulation sa mundong ito, haalisin muna tayo dito ng Diyos. Dahil we are not destined for God's wrath. Amen. Hindi natin kailangan maranasan yun. Tayo po ay bride ng Panginoong Jesus. Kung kayo po ikakasal sa inyong bridegroom, papayag ba yung bride ipabubukay sa tatay niya? Kasi may naniniwala, may mid-trib eh. Para bang mararanasan pa medyo yung persecution. Halimbawa, si Aves meron ng katipan. Halimbawa pa lang yon, halimbawa. Okay. Ha? Lalim ano? Meron, ang pangit kasi, meron siyang girlfriend. At engaged na sila. Kunwari lang. Kunwari lang. Papayag ba si Abes na para mapatunayan niya kung mahal siya nung babae, sasabihin niya sa akin, Dad, bugbugin mo nga para makita ko kung mahal ka talaga. Ganun ang mindset ng mga mid-trib at saka ng mga post-trib. Hindi gagawin ng Diyos sa atin yun. Una sa lahat, sabi ng talata, we shall be saved from wrath through Him. So yung puot at galit ng Diyos, pag ito po'y binuhusan niya sa mundo, wala na tayo mga mananampalataya. Kaya gusto ng Diyos, kaya po yung phrase na sana all, I believe galing sa Diyos ito eh. Sana all maligtas. Yun ang kanyang purpose. Pero ang tigas ng ulo ng mga tao, but still, tayo po dito sa church, ipapakalat natin ang mensahe ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Amen. Para nang sa yun, mas marami po ang maligtas. Now, importante po, church, na malinaw sa atin na wala na pong galit ng Diyos. Kasi alam niyo po kung hindi malinaw sa inyo ang doktrinang ito, kapag ito po tinatanggap niyo yung maling tinuturo ng inyong mga samahan, galit sa inyo ang Diyos, disappointed sa inyo ang Diyos, upset sa inyo ang Diyos. Pag naapektuhan po ang inyong kaluluwa, meron po masamang manifestation ito sa inyong mga physical body. Pero pansinin niyo po kapag tama yung mensahe yung tinatanggap,
And I'm telling you this truth, hindi na po pwedeng magalit sa inyo ang Diyos. Sabi ng Romans 8 verse 1 in Amplified Version, there is therefore now no condemnation. And then in Amplify po yung no condemnation, no guilty verdict, no punishment to those who are in Christ Jesus. So, if you are in Christ Jesus, rest assured that there is no guilty verdict and no more punishment. Ito ang sinasabi ng scriptures. Ano yung basis natin? Because Jesus became sin at the cross. Lahat po ng mga masasamang bagay which He did not deserve fell on Him. So that we may receive all the good things in life, which we do not deserve. Ang tawag po dito ay biyaya. So ito yung good news. Pero kapag hindi po niyo tinatanggap itong good news na ito na hindi na, ang isang mananampalataya, hindi na po sasailalim pa sa anumang paghatol ng Diyos. Pag tinatanggap niyo po, pinapaniwalang, di galit sa akin ng Diyos eh. Disappointed sa akin. May masama po manifestation sa inyong physical body, pwede po kayong magkasakit. Tapos maapektuhan ang inyong mental health. Pwede kayong ma-depress, pwede kayong ma-upset. And definitely, ma-oppress kayo ng kalaban. Now, ito naman po ang mahalaga. Pag tama po yung mensahe yung tinatanggap, at tama po yung tinuturuan ng inyong mga pastor, nagiging malusog po ang inyong kaluluwa. Kung gaano po kalusog ang inyong espiritu, nagmamanifest po sa inyong kaluluwa dahil tama yung mensahe yung tinatanggap, nagkakaroon po ng good manifestation sa inyong katawan. Healthy kayo kahit may edad na kayo. At kung meron man po kayong sakit previously, I believe, yung healing po ng Panginoon, since you believe that you have this default mode, you have peace with God, na hindi siya galit sa inyo, may epekto po yun. Relax ka na. Amen. Sabi po ng Proverbs 17:22, a joyful, cheerful heart brings healing to both body and soul. So tama dapat yung tinatanggap natin. Kaya po, you need to have a local church. Huwag niyo pong i-take for granted yun. And as much as possible, pumunta po kayo sa church. Iba po yung corporate gathering na kagaya nito. Pastor, meron naman kayong online. Iba ang online. Kung kaya nyo pong pumunta ng church, punta kayong church. Mas maganda po yung parang may kapatiran pa. At ang masarap doon, pag meron nagdala ng spaghetti, napapagpala ang lahat. Amen. Masaya sa community ng Panginoon. Amen. Pastor, malayo ako tiga-sukat ako Sila Brother Joel nga, tiga Bulacan tiga Paranaque ako. Tiga Baclaran ako. Si Ina nga, tiga Caloocan Diba? So pwede. A joyful heart, a cheerful heart brings healing to both body and soul. But the one whose heart is crushed struggles with sickness and depression. See? That's it. So church, gusto ko pakita sa inyo to, no? Sabi ni Jesus in John 40:27, peace I live with you. Iniiwan na po ito sa atin. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So ang ating default mode, you have to be established in this truth. Kayo po ay peaceful. Ano nagagawa nitong peace na ito? Na pagiging relax, pagiging chill. Now, tingnan po natin to Ang ganda pong revelation ito, Hebrew and English. Sa Hebrew, yung word na Rapha. Ano ibig sabihin Rapha? Heal. Or healing, di ba? Now, alam niyo po ba, yung word na Rapha, di ba dito, hindi na siya kapampangan Lalo pa siyang hindi naging kapampangan, dinagdagan pa ng isang H. And the letter H is the fifth alphabet in the Hebrew language. It means hesed, grace. So yung Rapha, heal, dahil alam mong ikaw ay healed na, at pinaniwalaan mo yung healed ka na by the grace of God, alam mo po, it brings relaxation sa inyo. Ibig sabihin, peaceful na. Amen. So ayaw po ng Panginoon sa atin na nag-worry tayo. Sabi mo sa katabi mo, don't be 10. Just relax. You might collapse. Amen. So tayo po relax lang. Relax na mga individual. Amen. So the more you can relax, nararanasan po natin yung healing. Pero pansinin niyo po yung mga taong aligaga, yung mga laging nag-worry, di ba sila yung laging may sakit? Constipated. Ako, constipated, lalo sila nag-aalala, hindi ako maano. Tapos lalo nag-alala, hindi lang, 3 days na, hindi pa rin. Nag-alala lalo. Lalo nag-alala. Mahirap ang nag-aalala Ayoko nag-aalala. Ngayon po, kagaya po ngayon, no,
first day of the month. Pag dumarating ang bagong buwan, hindi namin pinoproblema ni Mrs. Di ba, nagbabayad po tayo. And kanina tinanong ko ni Brother Tony, ilang taon na kayo dito, Pastor? Kami po 3 years na. At by the grace of God, pa-4 na tayo. Hindi po tayo sumasabay sa pagbabayad ng renta. Amen. Biyaya ng Diyos. Hindi namin pinoproblema yun. Kahit yung sinasabi ng iba, nasa kumakatok na si Judith, napapasok lang namin. Sinasabi namin, ay wala po si ma'am. Hindi, sinasabi namin. Pero wala tayong ganong eksena. Hindi yung kinakatok tayo dito. Nakakabayad po tayo by the grace of God. At nakakabayad tayo ng kuryente. Yan mo, tingnan nyo dito, giniginaw pa nga kayo sa lamig eh. Praise God. At gayon din po, meron tayong nagpo-provide din ng Diyos, may ginagamit ng Diyos ng mga kapatiran natin na nagbibigay para sa internet. And thank you. Hindi ko nababanggitin ang pangalan niya, si Pastor from Meva, Vizcaya. So marami pong ginagamit ng Panginoon to bless this church. Amen. Now, going back to our question, what is the definition of God's love? 1 John 4:10. Pinag-usapan na natin kanina. In this is love, not that we love God, but that He loved us. So that is His definition. And paano niya pinatunayan? By sending His Son to be the propitiation for our sins. At dahil doon, going back to, this is 2 Corinthians, mga anak, pakipalitan nga 2 Corinthians 5:19. Medyo mali ito eh. Kasi nga, Ate Ina, pakipalit nga po. 2 Corinthians 5:19. That is that God was in Christ reconciling the world to Himself. Kaya po, wag na kayong lalayo sa Diyos. Hindi siya galit sa inyo. And as a matter of fact, He is now reconciling you to Himself. Now, how did this possible? It's all because of the finished work of Christ on the cross. Paano nangyari yun? Righteous foundation, it's all because of Jesus. Yun lang yun. Sa kanyang mga ginawa. So that's 2 Corinthians 5 verse 19. Now, nagkakaproblema ang maraming tao sa ngayon kung bakit sila nagiging broken. At dahil pinipilit ng mga churches, you have to be broken. Kasi kailangan nilang pagyamanin yung kanilang performance sa larangan po ng pagpapatawad. Now, ang pagpapatawad po ay parang napakahirap sa buhay ng isang Kristiyano. You know why? Because ibinibigay po na marami po mga relihiyon ang mga talatang ito concerning the topic of forgiveness. Matthew 6:14-15. For if you forgive men the trespasses, your heavenly Father will also forgive you. 15. But if you do not forgive men the trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Now, ito pong mga talatang ito ay very conditional. Mahirap magpatawad under this system. Because ito po Matthew 6:14, believe it or not, until 15, it's a principle under the old law-keeping covenant. Now, ano po yung law-keeping covenant, old law-keeping covenant? It's based on man's performance. So you have to do something para tapatan niya ng Diyos. Amen? So dapat meron kang ikikilos para kumilos din ang Diyos sa inyo. For example, ano yung dapat mo ikilos? May if condition. If you forgive men, sabi ng Matthew 6:14, the trespasses, pag nagpatawad ka, nakasalanan ng ibang tao, then your heavenly Father will also forgive you. So pag nagpatawad ka, ng mga may kasalanan sa iyo, ang gagawin na yung Ama sa Langit, papatawarin ka rin. But the sad part is, verse 15, conditional pa rin. But if, nakita yung word na if, you do not forgive men the trespasses, pag hindi ka nagpatawad, Heavenly Father will not forgive your trespasses. Ganun lang kasimple ang old law-keeping covenant. Kaya maraming mga tao sa ngayon, hirap magpatawad. Kasi sa totoo lang naman talaga, ang hirap gawin po nito. Kasi kapag tayo po ay nag-rely sa ating mga flesh, sa ating sariling performance, it's doomed to fail. Kaya po dito sa ating church, pag dumarating ang New Year, hindi ko po kayo hinihingan ng New Year's resolution. Because ang New Year's resolution po, it's based on man's performance. Diba? At lagi po, pag nangangako tayo sa Panginoon, sinasabi natin, Lord, gagawin ko to. Pag nag-fail ka, Lord, give me a chance. Lord, give me a chance. Kinakanta mo lagi yung theme song ni Rick Segreto, give me a chance, Lord. And then you fail, sabi mo na lang, Lord, ayoko na. And then you will have this sense of guilt and condemnation. Di ba? Why? Because yung performance mo, yung effort, it's doomed to fail.
Pangkaraniwan po yan pag dumasapit ng bagong taon. Anong sinasabi ng mga tao? Hindi na ako mag-extra rice. Pebrero pa lang, bumabalik na sa dati. Hindi natin nagagawa eh. Pero by the grace of God, mangyayari po yon. Now, going back dito sa Matthew, chapter 6, verse 14 and 15, is based on man's performance. So, tatapatan ng Diyos yan. Hindi natin pinag-uusapan pangkaraniwan sa church, pero dito po sa church, tinuturo ko po ito. Itong forgiveness under the new covenant of pure grace. And this is good news. Ephesians chapter 4, verse 32. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God in Christ forgave you. So, hindi na po ito conditional. Meron ka ng peg. Alam mo yung peg? May hugot ka na. Hindi po ito baboy, ha? Iba yon. Peg, ibig sabihin meron kang may pinaghuhugutan ka. Just as in like manner God in Christ forgave you. Now, tingnan niyo po ito. Paano ka magiging kind to one another? Tender-hearted, forgiving one another. Paano, Lord? Just as God in Christ forgave you. Kapag meron kang revelation na sobra kang pinatawad ng Diyos, sa dami ng kasalanan mo, and yet God forgave you, maalala mo, oo nga, no, forgiven ako, I'm so blessed. Parang ganito, meron po kayo natanggap na premyo. Wala kang nilabas na pera, pero nanalo ka. You've gained $1 million. Ang laki, ha? Napawaw si Brother Joel / Pastor Joel. Laging may ganun, no? May slash. $1 million, ganun kalaki yung premyo mo. Tapos ngayon, yung mga may utang sa'yo ng mga tigpa 500, sisigilin mo ba yun? Baka nga, balatuhan mo pa yun eh. Sa sobrang dami ng natanggap mo. Ganon din po tayo. Believing that you have been forgiven so much of God. Nagiging kind tayo to one another and tender-hearted, forgiving one another. Kahit po yung pinakamasamang taong inaway ka at siniraan ka, wala na akong pakialam. Huwag na natin pag-usapan yun. Tapos na yun. Kasi sobra akong pinatawad ng Diyos. Ito po ang kaibahan nito. Because ito pong Ephesians 4:32, hindi na nakasentro sa sarili. Ang sentro dito si Kristo, just as God in Christ forgave you. So ang peg mo, ang hugot mo si Kristo, oo nga, ano? Ganun ako kasi din pinatawad ng Diyos. Dapat po dito nagpipreach ang maraming churches nowadays, pero bumabalik pa rin sa Matthew chapter 6. Now see the big difference of God's forgiveness under the old law-keeping covenant, under the law, and under pure grace. Under law, it's conditional. But under pure grace, it's unconditional. Under the law, it's focused on self. Di ba? Ang law, it's based on man's performance. But under pure grace, ang focus po kay Jesus. Amen. So wala tayo sa picture. Amen? Now, going back to forgiveness under the law. Matthew 6:14. For if you forgive men the trespasses, of course, your heavenly Father will also forgive you. Hindi po to gospel. Ang dali-daling intindihin eh. Pag sinabing gospel, too good to be true. Meron kang ginawa eh. Kaya ka pinatawad ng Diyos eh. May ginawa ka. Pero pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin papatawarin. Simple as that. Na hindi po gospel ito. Now this is the gospel under pure grace. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God in Christ forgave you. Ephesians 4:32. That's the gospel. Kaya po mas madali tayong magpatawad. Now, kailangan mo muna malaman at magkaroon ng revelation kung gaano ka pinatawad ng Diyos. And I'm telling you, church, you are forgiven completely. Sobra tayong pinatawad from your past, present, and even future sins. Now, kapag alam niyo po ba ang katotohanan ito, magwawala ka sa kasalanan, hindi po. Ang tunay na pinatawad ng Diyos, gusto niyang parangalan ng kanyang Ama sa langit. Kapag ang mindset niyo po, ganun ba, pinatawad na ako sa lahat ng aking mga kasalanan, lalo ako magkakasala. Hindi kayo mananampalataya. Yun lang po ibig sabihin nun. Pero ang tunay na mananampalataya, dahil alam mong pinatawad ka na, parang ganito yan eh. Pag ang damit mo, kunwari from head to toe, naka-white ka,
Pag may nagyaya sa'yo pumunta sa beach resort at magtatampisaw sa putik, hindi mo gagawin. Nakaputi ka na eh. Di ba? Ngayon, pag ikaw nakaputi na, parang, ewan ko, kilala yung si Tony Ferrer. Nabalitaan ko lang kay Kuya Makoy. Masyadong nabalitaan ko kay Brother Joel. Pag pumunta ka sa putikan, hindi tama ang takbo ng isip mo. Now, the more mong alam ikaw ay created according to God in true righteousness and holiness, hindi ka magkakasala at hindi ka mag-enjoy sa kasalanan. Amen. And the more na alam niyo po ito, nananagumpay ka sa buhay. Believing that you are now under grace, under pure grace, sin has no more power over you. Sabi ng Romans 6:14. For sin has no more dominion over you. Why? Because you are not under the law, but under grace. Even po ang kapatawaran, hindi po pahirapan para sa atin. Amen? Church? Now, tignan niyo po itong verse na ito, ang mga talatang ito, found in Luke chapter 24, verses 46 till 47. Ito pong mga talatang ito ay nangyari na yung krus. Ibig sabihin, naisakatuparan na po na ating Panginoon Jesucristo. Siya po ay nagdusa na, namatay at nabuhay na maguli mula sa kamatayan. So this is after the cross. Luke 24, 46 till 47. And said unto them, thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Now, gusto ko pong bigyan natin emphasis itong verse 47. And that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations. Ito daw dapat yung mensaheng ipinapahayag sa lahat ng mga bansa. At ang nakakatuwa sa Panginoon, talaga pong nananagana ang biyaya. Saan po siya sinaktan at binawian ng buhay? Sa Jerusalem. Pero doon po inuna, sabi ng Diyos, unahin mo yung Jerusalem. Where sin and grace did much more abound. Doon siya nagdusa at namatay. Pero inuna ng Diyos, sabi ng Diyos, dito, through the Holy Spirit, beginning at Jerusalem. Grabe ang Diyos, no? Na kung ako kunwari ay pinarusahan sa Las Piñas at nabuhay akong maguli para iligtas sa mga tao, hindi ko isasama Las Piñas, pinahirapan niyo ako dito eh. Mabulok kayo sa impyerno. Hindi gano'n ang Diyos eh. Sabi ng Diyos, unahin mo ang Jerusalem. Unahin mo Las Piñas. Where is location, where sin increased, grace did much more abound. Ganon ang Diyos. Now, tutukan natin ito. Nakita niyo po ito, repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations. So after the cross, ang dapat pong mensaheng pinipreach natin, ako po bilang pastor, at ito po yung ginagawa natin sa church, repentance and emphasize ko yung and, remission of sins. Repentance, pagbabago ng isipan, metanoia, pagbabago ng isipan, and repentance and remission of sins. Pag sinabing remission of sins, in other words, forgiveness. Ibig sabihin, pinawi na ang kasalanan. Hinawi na. Nagawa na ng paraan ang kasalanan. Men's sin were dealt on the cross already. So, repentance, pagbabago ng isipan. Ano yung pagbabago natin ng isipan? Na ang kapatawaran ng Diyos ay available na. Hindi ibibigay. Kaya po hindi tama yung term na, ay kapatid, humingi ka ng tawad sa Diyos, manalangin ka para patawarin ka niya. Hindi po tama yun. Kasi po ang kapatawaran ng Diyos, binigay na 2,000 years ago. Okay? Bakit kailangan pa natin gawin yun? Yung Romans chapter 10, verse 9. Na if we confess Jesus as our Lord and Savior and believe in our hearts that He was raised from the dead, ibig sabihin, you're in agreement with God. Tinatanggap mo yung kanyang paanyaya para maranasan mo yung kapatawaran na matagal nang inilaan sa sanlibutan. Because forgiveness is inclusive. Hindi siya exclusive. So, hindi po kayo papatawarin ng Diyos at the moment na tinanggap mo siya. Hindi po. Matagal ka nang pinatawad ng Diyos. It's just that, nung hindi mo tinatanggap ang kanyang bugtong na anak, hindi mo na-i-enjoy yung kapatawaran na iyon na available na noon pa man. 2,000 years ago. Now, tingnan po natin ito Dito na ako. Repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations. Now, ang pinipreach po sa panahon natin ngayon, hindi po itong Luke chapter 24, verse 47.
Once again, ano po yung dapat natin i-preach to all nations? Repentance and what? Remission of sins. So available na po ba ang kapatawaran? Yes. Pero ang pinipreach po ng maraming mga grupo ng mga relihiyon ngayon, bumabalik pa rin po sila sa message ni John the Baptist. And mind you, church, si John the Baptist po was the last prophet under the old law-keeping covenant. Siya na yung pinakahuling propeta. Luke 16:16a, the law and the prophets were until John. Now, ano po yung mensaheng ipinapahayag ni John na ina-adapt ng maraming relihiyon sa ngayon when they preach about forgiveness? So, Mark chapter 1 verse 4, ito po yung mensaheng ginagamit ng maraming churches nowadays. John came baptizing the wilderness and preaching a baptism of repentance for the remission of sin. Now, tingnan niyo po ito. Bibilisan ko na po ito, ha? Repentance for the remission of sins. What's the difference between repentance and remission of sins? And repentance for the remission of sins. Ito pong repentance for the remission of sins, kailangan mo mag-repent para mapatawad ka. Nakita yung difference? Ito yung ginagawa ng maraming tao sa ngayon. Pero sila kailangan gawin, it's a picture of the old law-keeping covenant. Meron kang kailangan gawin para patawarin ka. Pero hindi na po ito ang dapat ipinapakita at ang ipinipreach ng churches nowadays. Before the cross, John the Baptist, after the cross, it's about Jesus. John the Baptist was the last prophet under the old law-keeping covenant. At ang ating Panginoon, pinakilala po niya ang kanyang nananaganang biyaya. So, ang message po under the law, it's repentance for the remission of sins, according to Mark chapter 1, verse 4. But under pure grace, it should be repentance and remission of sins. Ibig sabihin, ipakalat natin na available na ang kapatawaran sa atin ng Diyos. Wala ka nang kailangan gawin. Under the old law-keeping covenant, kailangan may gawin ka for you to be forgiven. But under pure grace, wala ka nang gagawin. May ginawa na ang Diyos mamagitan ni Kristo Jesus. Ang papel natin, recipient lang po tayo. Ang papel natin, mananampalataya lang po tayo sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Now, true to think about. From now on, the remission of sin is not something God is still doing, but something God has already done on the cross of Calvary through His beloved Son, Jesus. Therefore, this is what churches must preach to everyone today. So, dapat wala tayo kay John the Baptist. Nandito na po tayo sa pinipreach ng Luke chapter 24:47. Amen. And that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. So, Matthew 26, verse 28, for this is my blood, sabi ni Jesus, of what? The new covenant, which is shed for many. Ano po ang purpose? For the remission of sins. Pansin niyo po dito, pag pinapangunahan tayo ni Brother Joel na nagko-communion tayo, pag iniinom natin yung blood, ano po pangkaraniwan sa mga churches ang ginagawa? Pag nagko-communion sila, nire-remember po nila yung kanilang kasalanan. That is wrong. Sabi nung talata, for this is my blood, sabi ni Jesus Himself, of the new covenant which shed for many, for the, every time you partake of the Holy Communion, the cup is for the remission of sins. Dapat pag iniinom po natin yun, naalala natin that I am completely forgiven. Hindi ka makasalanan. Hindi ka basag. You are complete in Christ. Salungat eh. Kaya hindi nananagumpay ang mananampalataya. Ito pa, so ano ko lang ha. Kaya po tingnan niyo po ito, magkakagulo ang theology. Pansinin niyo ang Pilipinas pag may mga dilubyo, bumabalik ang Pilipinas sa 2 Chronicles 7:14. Now, if my people, tingnan niyo po yung word na if, it's conditional. And by the way, church, this verse is not for you. It's for the Israelites. If my people, hindi po ito mananampalataya. God's people, Israel, who are called by my name will humble themselves. Ito po yung kailangan nilang gawin. And pray and seek my face and turn from the wicked ways. Then, sabi ng talat, then, doon pala po may gagawin ng Diyos. I will hear from heaven and will forgive the sin and heal the land. So, kailangan may gawin sila under the old law-keeping covenant. Pero ngayon po, until this time, ito pa rin ginagawa ng maraming mananampalataya. Eh, sabi po ng Biblia in Ephesians 1 verse 7, ito lang. In Jesus, we have redemption. How? It's through His blood. So tayo po na-redeem, hindi dahil sa 2 Chronicles 7:14. It's through Jesus' blood that was shed on the cross. Ang linaw, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So I pray, church, na kukuha niyo po ito. Now,
true to think about, through Christ's finished work on the cross, God's forgiveness, it's a gift to be received by faith. Yung forgiveness ng Lord, hindi mo na kailangan pagtrabahuhan. It's a gift from Him that should be received. Paano? By faith. Are you forgiven, church? Yes, by faith. Dito na ako. Balikan natin yung question natin. What is the definition of God's love? Ito po yung sagot natin. His forgiveness. So pag tinatanong mo, Panginoon, paano mo ako minahal? Nang ikaw ay pinatawad ko mula sa iyong lahat ng kasalanan. So by receiving His forgiveness, you are believing that you are loved by God Himself. Amen. So ito po yung ating solution. As Abba's child, rest assured that you are completely forgiven and always accepted. Amen. Church, 3 verses. Psalm 103 verse 12. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Praise God. Colossians 1:13-14. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. So dugo talaga ni Kristo ang siyang dahilan that we were redeemed from our sins. Last verse, 1 Corinthians 13:5. 2 verses pa pala. Love, or God, pwede natin palitan, it keeps the record of wrongs. So hindi po siya gumagawa ng talaan ng ating mga pagkakamali. And this is the main clause of the New Covenant. Last verse. Hebrews 8:12. For I will be merciful to, gawin kong personal ha, to your unrighteousness and your sins and your lawless deeds, I will remember no more. Amen. That is God's definition of love. Purihin natin ang Panginoon. So church, importante po na talagang maitalaga kayo sa katotohanan ito. And I pray na binigay ko po sa inyo yung righteous foundation. We are completely forgiven and always accepted of God because we are in Christ Jesus. Yun lang po yun. At kapag alam po natin ang katotohanan ito, na hindi ka basag, hindi ka broken, you are complete in Christ. You are giving glory to the finished work of Christ on the cross. Pero kapag kinikilala mo bilang anak ng Diyos, basag ka pa rin, you are negating the finished work of Christ on the cross. Sinasabi mo sa Diyos, Lord, hindi ka nagtagumpay doon. Pero church, Jesus succeed at the cross. And it is finished. Amen. At tayo po ay pinagpala. We were created according to God in true righteousness and holiness. Amen and amen. So, before we sing, kapangunahan tayo ng praise and worship team, I would like to invite you, kung meron po dito sa church, and of course, to those who are watching online, gusto niyo pong tanggapin ang Panginoon. Sabi in Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So all you have to do, pray this prayer with me, tanggapin mo ang Panginoon, at maniwala ka na siya po ay nabuhay maguli mula sa kamatayan, and then you shall be saved. Sabihin niyo po ito, Aba, o Diyos, kinikilala ko pong aking sarili. Makasalanan, basag, kaya naman kailangan kita. At naniniwala po ako at nananampalataya ako kay Kristo. Dahil doon sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang kamatayan, winakasan na niya aking kasalanan. Pinatawad, ginawang matuwid at banal sa iyong harapan. At makalipas sa 3 araw, siya nga po ay nabuhay na maguli bilang patunay na ako po ay itinuturing mo ng matuwid sa iyong harapan o aking Ama. Salamat po, Aba, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At dahil ang aking pangalan ay nakasulat na at hindi na mabubura pa sa aklat ng buhay. Amen at amen. Congratulations and welcome to the family of God. At kung isa po kayo sa sumabay sa panalangin yan, rest assured na kayo po'y ligtas. And once again, welcome to the family of God. Gusto po namin kayo makasama on-site dito sa church. And please, visit us or join us every Sunday. Amen. At church, tayo po tayo as we sing a praise song, worship song to our Abba bilang atin pong pagpapasalamat. And as we sing this song, papurihan natin ating Panginoon. Amen. Jesus, you deserve the praise. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is Oh, your thank you, Lord. name. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus,
You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. You deserve the praise. Worthy is your name. Come on, church. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus. Jesus. And You deserve the praise. Yes, Lord. Worthy is your name. Marapat lamang po talaga na papurihan natin ang pangalan ng Panginoon because ito pong forgiveness ng Diyos were made possible para sa atin through what Jesus has done on the cross. Salamat sa Panginoon dahil minarapat ng Diyos na ibigay siya sa ating mundo at ito po'y buong puso niyang tinanggap para sa kapatawaran at kaligtasan natin mula sa nananaga ng kasalanan. Purihin ang Diyos. Church, I pray na magkaroon po kayo ng mayamang kapahayagang ito. At dalayan ko po na sa pamagitan po ng mga katotohanan ito, I want you to fall in love all the more with our Lord Jesus Christ. Na yung tipong araw-araw po ay mamamagnify sa atin, ganun pala ako kamahal ng Diyos. At kapag may mga problema po kayong dumarating, binabalik-balikan natin ang krus, believing that God is so in love with you. Abba is so in love with you. Alam niyo po, yun po yung ginagawa namin sa aming buhay, sa aming pamilya. May mga problema po kami, hindi po namin may kakailan na nararanasan yan. But every time we indulge ourselves, or siguro sabihin ko na lang na nagbababad kami sa nananaga ng pagmamahal sa amin ng Diyos. Totoo pa lang sinasabi ng 1 John 4:18. His love, His perfect love, cast out fear. Amen. Napapawi po yung mga takot natin. At ang dami pong pwedeng pagkuhanan ng takot sa mundong ito, especially sa ating bansa. Pero kapag tayo po ay napupuno ng nananaga ng pagmamahal sa atin ng Diyos, at ang Kanya pong nananaga ng pagmamahal, ang kahulugan po nito ay tayo po ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Lumalakad tayo sa tagumpay ng buhay na ito. Amen. So church, and to those who are watching online, na makakasama na namin kayo in the near future, ha, mga kapatid, pumunta na kayo dito, mas maganda on-site. I would like to pray for you. Marahil po nasanay kayo na ang pakiramdam natin, na paniniwala natin, you have to do more for God for you to bless Him. Hindi po. Wala ka nang pwedeng iambag, wala ka nang pwedeng gawin para mabawasan o madagdagan ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Mahal na mahal ka na ng Diyos. Gusto ko, sabi ng Diyos, bilang iyong Ama, be established, stand firm in the truth that you are loved by your Abba, at ang kanya pong definition ng kanyang love, that you are completely forgiven. And believing that you are completely forgiven, you are the righteousness of Him in Christ. Lahat po ng panalangin natin, sabi ng Biblia, the prayer of a righteous person availeth much. So magpipray po tayo. Anything po na kailangan nyo sa Diyos, sa inyong Ama, sabihin nyo, anak kayo, tatay nyo siya. Huwag kayong mangimi. At kapag dumating po yung inyong mga prayer request na isa katuparan, please feel free to testify dito sa church para po kalakasan ng bawat isa. So church, I would like you to close your eyes and then have this mental picture na niyayakap ka ng mapagmahal na bisig na ating Panginoon. And then, buksan po ninyo ang inyong mga labi. Sabihin nyo na sa inyong Ama ang inyong mga kahilingan. Abba, thank you so much. Dahil nagiging malinaw na sa amin kung gaano mo kamahal. It's all about your forgiveness by sending your Son on the cross to be the propitiation for our sins. Thank you, Lord God. Thank you, Abba. At bilang iyong mga pinatawad, bilang iyong mga anak, I pray na ito po ay maitatag sa bawat isa po sa amin dito na kabilang sa aming church at mga nanonood online. Lord, thank you that before we were broken, when we were in Adam, but today, since we are now in Christ Jesus, we are no longer broken, but we are complete in Him. Salamat, O Diyos. At kami po'y nananalangin sa ngayon, O Diyos. Amin pong ipinapahayag ang aming mga pangailangan. Come on, church.
Buksan po ninyo ang inyong mga labi. Sabihin niyo sa Diyos, sa inyong Ama, ang inyong pangailangan. Ang inyong mga kabigatan. Believing that He cares for you. Believing that He loves you so much. Come on, church. Sabihin niyo sa inyong Ama, aming Diyos, aming Aba, maraming salamat po. Dahil malaya po namin na ipapahayag ang aming mga kahilingan sa inyo. Believing na you already gave us the solution and provision, Lord. At hindi po kami pagkukulangin. Panginoon, gamitin niyo po ang aming mga buhay na makita po sa amin bilang mga individual na talaga pong buhay na buhay ang aming pagiging anak at kayo buhay na buhay ang inyong pagiging ama sa amin. Nang aming pong buhay ay magiging pagpapala sa mga taong aming mga kinakaharap sa bawat araw. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinagkakatiwala po namin ang lahat ng mga kahilingan at pangangailangan ng aming mga kapatiran. At salamat, kami po ay lalakad sa inyong katwiran, sa inyong kabanalan, taglay ang tagumpay dahil kay Kristo Jesus. Salamat, Aba. Salamat, aming Ama. Dahil tinugunan mo na ang pangangailangan at panalangin ng bawat isa po sa amin dito. And even to those who are watching online, thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba, for being a good Father to us. Lord, this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Church, stay blessed. Maraming salamat po for joining us. Stay blessed. See you next week. Po na po. Amen. We thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you're outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.